teksto. Kindly sa ating mga beloved Bible reader. Dito po sa Deuteronomio 16, talatay 16, ganito po ang pagkasulat. Makaitlo sa isang taon na ang iyong mga lalaki ay nagsisiharap sa Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura, at sa kapistahan ng mga sanlinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo, at huwag silang haharap na walang dala sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga unang Kristiyano, mga minamahal, bago pa man ang pagkakatawang tao ng ating mahal na Panginoon, meron din silang mga okasyon na ginagawa, mga minamahal. Ang tawag sa kanila, mga minamahal, ay Feast of Fiesta. Sabi ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo, sinasabing, huwag silang haharap na walang dala sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang ibig sabihin, kapag humarap ka sa Diyos, dapat meron kang dadalin, mga minamahal. Hindi na lang basta ikay humarap sa Diyos, kagaya ng mga taong nasa relihiyon. Maging ang kanilang pagkatao, mga minamahal, hindi malinis sa harap ng Diyos. Yung kanilang kasuotan, hindi malinis, mga minamahal. Pero pag pumunta sila sa party, siguradong aayusin nila yung kanilang sarili, mga minamahal. Lahat ng pabango gagamitin para umaalingaw-ngaw, iba yung amoy na maaamoy sa kanila, paghahandaan nila, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, huwag kang kaharap na walang dala sa Panginoon. Ang unang bagay na dapat nating matutunan, ano ba ang ating dadalin pagharap natin sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi, mga minamahal, present your bodies a living sacrifice. Ang una nating iyaharap, ito daw ating katawan. Paano natin iyaharap, mga minamahal? Sinasabing a living sacrifice. Ibig sabihin, meron itong tinatawag na katapatang pagsamba sapagkat ang pagharap ng ating sarili sa Diyos, yung ating katawan, sinasabing isang haing buhay. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang versikulo po ay 1 at 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa araw ng linggo, ito ang tinatawag na pista para sa mga Kristiyano. Sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, ang tawag sa kanila ay Feast of Fiesta. Sa atin naman, ang tawag dito ay anniversary, mga minamahal. Kaya nilalagyan natin, mga minamahal, 31st Church Anniversary and Spiritual Revival. Naintindihan ba natin yung ating titulo na yon, mga minamahal? Ating pagdiriwang sa araw ng linggo. Nang ibig sabihin, hindi ito isang regular service o hindi isang regular church service na ating gagawin. Ang sabi rito, 31st Church Anniversary. Ang ibig sabihin, 31 taon na tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa 31 taon, ang sabi, tayo ay nagdiriwang. Yan ang sinasabing anniversary, mga minamahal. Pero ang pagdiriwang, mga minamahal, meron sinasabing spiritual revival. Hindi ka dadalo, mga minamahal, na iyaharap mo ang iyong sarili, ikaw ay nasa kahinaan. Hindi ka dadalo na iyaharap mo yung sarili, wala kang sakripisyo, wala kang naging bahagi, mga minamahal, kundi ikaw ay sasang-ayon lamang sa tagumpay. Dahil kahit tayo naman ay humadlang, hindi tayo makibahagi, wala tayong hinawakan kahit isang martilyo, wala tayong hinawakan kahit isang pako, wala tayong nagkamit na isang kapirasong kortina, kahit wala kang ginawa, ang tagumpay ay ipagkakaloob pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil gawain ito ng ating mahal na Panginoon.
Kaya kaluguhan lamang sa'yo na hindi ka nakibahagi, pero makikisang-ayon ka sa tagumpay, makikipalakpakan ng kabay, makikisigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, pero ang inooro ng Diyos ay yung totoong nakibahagi na sinasabi, inihandog niya ang kanyang katawan bilang isang haing buhay, mga minamahal, sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing haing buhay, mga minamahal, a living sacrifice, ang ibig sabihin niyan, meron kang tinatawag na sakripisyo. Kaya nga, present your bodies a living sacrifice, that means you must have a sacrifice. You have to offer a sacrifice of praise. Pag sinabing sacrifice of praise, sakripisyong pagpupuri sa Diyos, kaya habang nakikibahagi ka, nagsasakripisyo ka. Ano man ang meron ka, kasama ang iyong katawan, ipirepresenta mo yan, dala mo yan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nilagyan natin ang supporting verse kasama ang verse 2, mga minamahal. Ang sabi nito, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Itong versikulong ito, very common. This is one of a very common verse sa banal na kasulatan. Palaging nagagamit, mga minamahal. Palaging binabasa, pero hindi ito common gawin, mga minamahal, o exercise ng isang Kristiyano. Ang sabi, huwag kang magsiayon sa sanlibutan. Kaya nga, ang kailangan natin ay anointing, mga minamahal, just to present our body a living sacrifice before the sight of God this coming Sunday. At sabi, huwag kang sasang-ayon sa sanlibutan. E-present mo ang natitirang araw, pakabanalin mo ang iyong katawan, ang iyong sarili, ang iyong kaluluwa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kami, araw-araw puyat kami, mga minamahal, araw-araw puyat. Ang uwi namin, palaging 2:30, kasama yung mga manpower natin, mga minamahal. Diba, Martes, natapos yung ating gawain, pero kami umuwi 2:30 pa. Kailangan i-supervise natin yung paggamit ng tubo. Lagayan ng ating mga ilaw, mga minamahal. Kagabi, gayon na naman. Sino-supervise natin hanggang matapos ilagay, mga minamahal, yung inyong request. Ano request nyo? Ano request nyo? Kayo may request niyan. Pero sinasabi ko sa inyo, yan ay 2.3 million plus. Hindi ba? Yung mag-request kasi mabilis yan eh. Mabilis akong tumugon sa request sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, sa pangunan ng ating beloved Honorable Perez and the Lord. Pero dapat mabilis din kayo mag-response. Paano natin babayaran yan? Hindi ba? Yun ang sinasabi ko. Hindi ba? Walang pinagkaiba yan sa pagpresenta ng ating katawan, mga minamahal. Kinakailangan natin ng anointing one accord prayer, kaya dapat ngayon, hindi ka na humahawak ng cellphone para mag-TikTok. Sabi ng ating nabasa, present your body a living sacrifice. At huwag kang sasang-ayon sa sanlibutan ito. Ang sanlibutan, saan nagpupuyat? Sa cellphone. Ikaw na anak ng Diyos, naghahanda ka sa isang malaking piyesta, sa isang malaking anniversary sa araw ng linggo. I-present mo, i-reserve mo ang iyong lakas, ang iyong katawan, banal, kaaya-aya sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, huwag kang sasang-ayon sa sanlibutan. Mag-iba ka ng pag-iisip upang maunawaan mo kung ano ang kaaya-aya at kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag sumang-ayon ka sa sanlibutan, pagtatagumpay naman yan, tama. Sumang-ayon tayo't hindi. Makibahagi tayo't hindi, mga minamahal. Ang iglesia ng Diyos ay mananatiling nasa tagumpay, pero kalugihan sa'yo. Bakit? Dahil hindi mo mauunawaan kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos. Anong tawag dyan? Magkakaroon ka ng tinatawag na reprobate mind. What is the meaning of reprobate mind? Mga minamahal, masaya ka sa bagay na ginagawa mo, pero walang idudulot na mabuti sa'yo. Naghihintay ka lang ng tagumpay. Di ba? Kasi pagkatapos ng linggo, sasabihin din naman natin pagdating ng Lunes at Miyerkules nagsama-sama tayo, salamat sa mahal na Panginoon, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka nakibahagi, hindi ka makakasigaw niyan.
Kung sumigaw ka niyan, hindi galing sa puso mo yan. Bakit? Dahil hindi mo naunawaan kung ano ang lubos na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, pag inihandog mo lang yung sarili, magdadala ka sa Panginoon. Yung pagkakandog mo sa sarili mo, sabi ng banal na kasulatan, this must be not an eye service. Ibig sabihin, hindi ito pakitang tao lamang o ginagawa, mga minamahal, dahil meron nakakakita sa atin. Our service before the sight of God must be genuine. Pag sinabing genuine, mga minamahal, wala siyang dungis. Kaya nga sinasabing dapat kaaya-aya sa harap ng ating mahal na Panginoon. Basa. Dito po sa Ebiso, 6 ng talata 6 hanggang 8. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang na pag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin yung bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng verse 6, mga minamahal, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Hindi daw ganun ang ating paglilingkod. Pag humarap tayo sa Diyos na may dala at dala natin itong ating sarili, ipinipresenta natin na sinasabing a living sacrifice, isang haing buhay, dapat ang paglilingkod natin ay hindi sa paningin ng tao. Itutuloy natin ang basa, ang sabi, kundi ito'y pagbibigay bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Dapat daw tayo ay as servants of God na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ano ang ginagawa mula sa puso? Yung kalooban ng Diyos, hindi eye service, mga minamahal. Hindi ba? Nag-decorate. Decorate. Ako tapos na po yung decoration. Pag hila mo ng pinto, natanggal lahat yung decoration. Kasi eye service. Ang ibig sabihin nun, para lang may pakita, kuya, tapos na. Ay, hindi ba? Naalala ko tuloy, nung panahon na ating binabed, Honorable Evangelist, meron tayong karpentero sa pastoral house. Mahal na pastor, tapos na po. Ayun, kapartner ko yun, mga minamahal, pag gumagawa kami ng kabao. Kasi karpentero rin ako sa pastoral eh. Mahal na pastor, tapos na po. Ano tapos na? Bakit ganyan ginawa mo? Kasi malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon, temporary lang. Sabi ng ating ginagawa po, temporary? Sa ginagawa mong temporary, pag may napahamak dyan, hindi yan temporary. Pati iglesia, ipapahamak mo. Kaya kung gagawa ka, siguraduhin mo, ang gawa mo, matibay, tama, para walang mapapahamak. Diyan ka dadatnan ng Diyos sa ginagawa mong tama. Naintindihan nyo? Pag gumagawa tayo, hindi temporary, mga minamahal. Kung malaking bagay, maliit na bagay, gawin mo yan. Sabi, gaya ng alipin ni Kristo, ginagawa mo mula sa puso ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi pakitang tao. Hindi yung isinabit lang natin, paghaihip ng hangin, natanggal lang lahat. Hindi ganon, mga minamahal. Dapat tapos na yung anniversary natin, mga minamahal, matibay ang pagkakakabit ng lahat. Ganon din, mga minamahal, sa ating mga paghayo. Sa ating mga paghayo, meron tayong pamimigay ng leaflets, meron tayong tinatawag na sounding, mga minamahal. Hindi tayo nakikisama lang dahil gusto nating mag-enjoy. Mamaya may nag-sponsor ng spaghetti. Doon tayo kay Sister So-and-so. Masarap yung spaghetti niyan. Nakakain ka nga ng spaghetti. Hindi ka naman papasok sa aklat ng, sa pintuan ng langit hanggang spaghetti ka lang. Dahil temporary ang paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Pero sa panahon namin, mga minamahal, magbe-break pa kami after ng service. Mula umaga hanggang gabi, alas 8 ng gabi, walang break-break. Walang kwentuhan. Ako may sarili akong team, mga minamahal. Walang kwentuhan. Bawat hahayuan mo talaga. Sisiguraduhin mo na yung pinuntahan mo, pagdating ng pagdiriwang, ay kasama mong magpupuri sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Hindi basta lang naglagay ka ng leaflets, hindi basta nagbigay ka ng leaflets,
Kaya dinadaan yun sa panalangin, sa pag-aayuno, mga minamahal. Hindi yung gabi, pagod na pagod yung kamay, pagod na pagod ka panonood, kinabukasan, sounding na, o pinagpala tayo, binagluto ng spaghetti. Wala sa puso, mga minamahal. Dapat nag-iipon ka ng anointing. Anointing ang iniipon mo. Hindi mo iniipon gaano karami yung panalo mo sa laro sa cellphone. Hindi gaano karaming spaghetti ang kakainin mo sa nag-sponsor ng spaghetti. Ang iniipon mo, gaano karaming anointing meron ka. Hindi ka pa nagsasalita, lipless pa lamang, lumuluha na yung kausap mo, sabik na makasama ka pagdating ng ating pagdiriwang. Ganon dapat, mga minamahal. Kaya ang sabi ng verse 7, maglingkod ng may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon, hindi sa mga tao. Yamang na pag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Sa makatuwid, kung gumawa ka ng mabuti, tatanggap ka ng mabuti mula sa Panginoon, maging alipin ka o laya. Ang ibig sabihin nun, anuman ang kalagayan mo, meron ka mang kakayanan o wala, gumawa ka ng mabuti, tatanggap ka ng mabuting bagay mula sa mahal na Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, ay service ang iyong paglilingkod, pakitang tao lamang, yan ang tatanggapin mo mula sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Hindi nyo nakikita, to and pro lang, mga minamahal, to and pro. Ang ibig sabihin ng to and pro, paroot pareto. Pag nag-anniversary tayo, meron tayong babautismuhan, magpapatuloy sila, meron namang tatanggalin. Di nyo nakita? Bago pa lumipas ang isang taon, mga ginagamit, tinatanggal isa-isa ng mahal na Panginoon. Meron namang ipinapalit. Hindi nyo napansin yan? Kaya nga, yan ang nakakatakot. Yung makikita mo ang sarili mo, wala ka na pala. Hindi ka na pala ginagamit ng mahal na Panginoon, nandiyan ka na lang. Ngayon, sagana ka pang pumalakpak, sa susunod yung kamay mo, ayaw nang tumaas ang kamay. Bakit? Kasi wala na ang Espiritu ni Kristo sa puso. Dahil yung Espiritu ng ating mahal na Panginoon nasa puso natin, yan ang nagsasabi sa iyo na paglingkuran mo ang Diyos, yan ang nagbibigay ng saya sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng gana sa iyo para paglingkuran mo ng may kagalakan na may kasiyahan at kainitan ang ating mahal na Panginoon. Pag wala ka ng gana maglingkod sa Diyos, yan ang nakakatakot na bagay. Kaya sinasabi ko, hindi nakakatakot kung wala kang pinag-aralan. Hindi nakatakot kung mahirap ang iyong kalagayan. Basta wag ka lang magnakaw. Ang nakakatakot, wala kang Espiritu ni Kristo. Hindi rin masaya na meron tayo ng lahat ng bagay. Pinagpala tayo ng sasakyan, pinagpala tayo ng tahanan, meron tayong pera sa bangko, hindi rin yan mahalaga. Ipinangalan na yan ng ating beloved Minister Foods, mga minamahal. Ang mahalaga, mga minamahal, kung ito na ang panahon na binawi ng Diyos ang pinahiram niyang buhay sa iyo, ikaw ba ay nakaharap na may dala sa mahal na Panginoon? Dala mo ba yung kaluluwang ihaharap sa Diyos, sasabihin mo, mahal na Panginoon, I have nothing. This is the only thing that I have, my clean soul before your sight. Itong aking malinis na kaluluwa sa iyong harapan, ito lamang ang aking ipipresenta. Dahil wala kang ipipresenta sa Diyos. Wala kang ipipresenta. Pag akyat natin sa langit, kung sa langit ka pupunta, ang dala mo ang iyong kaluluwa. Pagpunta mo sa impyerno, kung sa impyerno ka pupunta, ang dala mo pa rin ang iyong kaluluwa. Kaya sabi ng ating nabasa, kung anong ginawa mong mabuti sa Panginoon, yan ang gagawin sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isa nating mahal na kapatid, kinuha ng mahal na Panginoon. Bago siya kinuha, mga minamahal, para siyang nanood ng video, para siyang nanood ng sine. Ipinakita sa kanya ano ang ginagawa niya. Sabi ng ating mahal na Panginoon, naglilingkod ka ba sa akin? Yan ang akala mo, pinakita sa kanya, mga minamahal. Ano na, ongoing na service, ganun lang siya. Pakuya-kuya ko, hindi makataas na kamay, hindi magpuri. Ganun lang, nakikisabay lang sa kanyang tungkulin, mga minamahal. Kaya habang napapanood niya, halos 2 araw siyang umiyak ng umiyak sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Inirecall ng mahal na Panginoon, lahat ng ginagawa niya sa bawat sandali, lalo na sa oras ng service, mga minamahal. Inirecall ng mahal na Panginoon, napanood niya yung kanyang sarili. Wala siyang may tatanggi. Doon na siya binawian ng buhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat,
pag nanood na tayo ng ating video, makikita natin, si sister, totoo namang masipag. Pag inilagay mo sa CR, hindi na kailangan tawagin pa ng kasama, wala pa yung oras niya, nandun na siya. Mapanood natin sa video, si brother, naubos na yung boses nung katatawag, ayaw pang pumunta, nung pala gusto lang umawit sa choir, ayaw naman umasign sa CR. Naintindihan natin yon. Naintindihan. Mga choir member, naintindihan. Sigurado kayo. Hindi na maulit yon. Diba? Kasi nagsuot kayo ng uniforme eh. Bakit kayo nagsuot ng uniforme? Mga minamahal, ang ibig sabihin niyan, you have a special task, spiritual special task na dapat mong gampanan. Yan ang meron ka. Kasi nakasuot ka ng uniforme. Ang ipirepresent mo dyan ay ang kaluwatian ng mahal na Panginoon. Pag hindi ka napunta sa CR, paano ka ba naging choir member? Kagaya namin, hindi ka naman pwede maging preacher na hindi ka dumaan sa minyal. Mga minamahal. Kaya mga hindi dumaan sa minyal, nawala na. Meron ako isang naalala, ilasay sa probinsya. Kaya hindi maganda yung magaling mag-preach. Magaling ka nga mag-preach, hanggang galing ka lang, wala ka namang kapangyarihan, ay hindi ka tatagal. Pagdating sa pastoral house, nakita niya yung pangalan niya, nakalagay, cook. Sabi niya, ako? Preacher? Cook? Ay, lalabas na lang ako. Ay, doon lumabas. Paglabas, lasinggero. Hanggang ngayon, lasinggero. Pero buhay pa. Ang tanong, masaya ba siya sa magiging lasinggero? Kaya nga siya naglalasing, hindi siya masaya. Hinahanap niya kasi yung galak na meron siya, yung si Kristo, nasa puso pa niya, hinahanap niya yon, mga minamahal. Di ba? Kaya minsan meron tayong makasama, ibubuli ka ng iyong makasama, ay naranasan ko naman lahat yan. Di ba? Hindi natin pwede sabihin, Brother Louie, bababa mo na ako. Bakit? Makasama ko, binubuli ako. O pagbaba mo, tanong, masaya ka ba? O, hindi ka masaya. Hahanapin mo yung tungkulin mo. Ang mahalaga niyan, ginampanan mo ng tapat ang tungkulin mo. Pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Yung bumubuli sa loob, buhay pa sila. Huwag mo silang kayamutan. Huwag kang magalit sa kanila. Kahabagan mo sila. Gagantihin sila ng Diyos. Ayon sa iyong kanilang ginawa, gagantimpalaan ka naman ng mahal na Panginoon ayon sa iyong ginawa. Ayun ang ating nabasa sa verse 8, mga minamahal. Yamang nalalaman natin na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At kapag tayo naglingkod na hindi sa magitan ng paningin, ang sabi, kinakailangan tayo ay fruitful. Ibig sabihin, mabunga. Ang isang mabungang Kristiyano ay nagdadala siya ng kaluluwa sa mahal na Panginoon. Yung sinasabing, bring back a sinner. Nagdadala ka ng kaluluwa sa harap ng Diyos. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano na wala kang nadalang bunga. Ang ibig sabihin, kaya nga may igos na illustration sa banal na kasulatan. Nung makita ang igos, mga minamahal, sabi ng malapang, ikaw igos, walang pakinabang sa'yo, puputulin na kita. Subalit sabi ng alagad, huwag Panginoon, bigyan natin ng pagkakataon. Baka sakaling magbunga, pag hindi na nagbunga, at saka natin putulin. Ganon din ang Kristiyano. Hindi mo pwedeng sabing papasok ka sa langit nang wala kang nadalang bunga, mga minamahal. Bakit? Nung nasa sanlibutan pa tayo, mabilis tayong magdala ng bunga. Ako nga, mabilis ako magdala magbunga. Nasa reliyong pa kami, nagpapasang kami nung napakalapad na ganito kalaki ng braso na lubid. At ang nasa dulo, mga minamahal, mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao. Ako muna, dahil nagkaroon ako ng karamdaman ketong. Pagkatapos, niyaya ko na yung kapatid ko. Pagkatapos, niyaya ko na yung mga kaibigan ko. Isang grupo na kami. Ang bunga ko, isang grupo. Saan ko dinala? Katotohanan o hindi katotohanan? Sagot, wala sa katotohanan. Bakit? Pagkatapos namin gawin yun, matatapos kami, minsan alas 8 na gabi, alas 10 na gabi, punta kami, hiwa-hiwalay kami, kanya-kanya kaming bisyo. Kaya nga, wala sa katotohanan. Kaya nung ako'y masave, mga minamahal, hindi pa ako manggagawa, lahat ng kakilala ko, inisa-isa ko. Ako mismo mag-isa, humahayo, sumasakay sa bus, sumasakay sa jeep, kung saan ako dadalhin. Pero bago pa huminto ang jeep, mga minamahal,
nakapagbahagi na ako ng salita ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Kaya hindi ka pwedeng maging Kristiyano wala kang dadaling bunga. Lalo na sa ating nanalapit na 31st anniversary sa araw ng linggo, huwag kang haharap na walang dala. Basa. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 5, talatay 20. Ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pag nakapagdala daw tayo ng isang kaluluwang makasalanan, ang sabi mga minamahal, nagligtas tayo ng isang kaluluwa at maraming kasalanan ang napapatawad. Bakit sinabing maraming kasalanan ang napapatawad? Yung kasalanan ng dinala mong makasalanan ay napapatawad. Ikaw mismo, hindi ka nagagawa pa ng kasalanan, kailangan mo ng anointing. Hindi naman pwedeng humayo ka nang wala kang panalangin, nang wala kang pag-aayuno. Hindi pwede, mga minamahal. Kailangan mo yon. Kaya ikaw mismo, na wala ka na sa kasalanan, yung dadalin mong kaluluwa, mawawala sa kasalanan. Ang sabi, mapapatawad ang maraming kasalanan. Ganong kahalaga, mga minamahal, ang pagdadala ng kaluluwa. Isang taong lumipas, ang Diyos nagdala ng pagpapala sa atin. Ngayon, sa araw ng linggo, anniversary natin, hindi mo ba kayang magdala ng isang kaluluwa? Wala ba kayong kaibigan na madadala nyo sa gawain ng mahal na Panginoon? Samantala kapag kayo nag-TikTok, dikit-dikit pa nga kayo, tuwan-tuwa pa nga kayo, sino nanalo, sino nanalo. Hindi ba? Pag nagchismisan nga kayo, tuwan-tuwa nga kayo, dami nyo kachismisan. Pero pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, wala tayong madadalang kaluluwa. Nakakahabag yung ating kalagayan. Baka mag-rapture sa Sunday, sasabihin ng mahal na Panginoon, ngayon humaharap ka sa akin, nakapagdala ka ba ng kaluluwa? O kaya sa Sunday, mayroong special blessing na ibubuhos ang ating mahal na Panginoon. Sabihin ng mahal na Panginoon, total, 31st anniversary, kayo ang aking mga anak na naging matibay, ito ang pagpapalang nakalaan sa inyo, dadating na naman ang COVID, sabi nila, sila lang ang may COVID, kayo, intact, iingatan ko kayo. Darating ang kahirapan, ang mga masa ay magdidigmaan, sa digmaan na yan, sila'y mapapahamak, ikaw na aking anak. Libo-libo ang mamamatay sa kalat kaliwa, harapan at likod mo. Ikaw na aking anak, mananatili kang nakatayo. Bubuka ang lupa, kaliwat kanan ng lindol ngayon, mga minamahal. Di ba? Kaninang umaga lang, may lindol na naman. Sa probinsya. Kaliwat kanan ang lindol. Bubuka ang lupa, kakainin sila ng lupa. Ang biyaya ng Diyos sa iyo, hindi ka para sa lupa. Hindi ka para sa lupa. Ang bubukas sa iyo, ang bubukas, ang langit upang salubungin mo ang ating mahal na Panginoon. Ibubuhos na masamang espiritu ang karamdaman dahil nagdala ka ng kaluluwa, napatawad ang kasalanan mo, napatawad ang kaluluwang dadalin mo. Pagbuhos na masamang espiritu ng mga karamdaman, para yan sa salibutan, ikaw na anak ng Diyos, nagdala ng kaluluwa, wala kang karamdaman, sasalubong ka sa mahal na Panginoon. Makikipagdiwang ka sa 31st Church Anniversary, malusog ka, wala kang karamdaman. Labas mo may karamdaman, pag-uwi mo, dahil bibigyan ka ng reward ng Diyos, pagagalingin sila ng ating mahal na Panginoon. Paano ngayon pag nawalang kandala? Bakit? Hindi ka nag-fasting. Wala kang anointing, hindi ka makapagdala kahit na bata na 7 taong gulang. Wala kang dala. Lahat ng salot ibinuhos ng Diyos sa iyo, sasaluhin mo lahat. Bakit? Ang tawag sa iyo, aliping walang kabuluhan. Di ba? Ang tawag sa iyo, you are a foolish servant. Bakit? Wala kang kabuluhan. Hindi ka nagbunga. Para kang igos na diniligan, ilagaan, hindi ka nagbunga. Aalisin ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya siguraduhin natin, mga minamahal, sa araw ng linggo, hindi ko naman sinabing lagyan niyo ng tinekala sa liig at paa yung dadalhin niyo rito at ihilahin niyo, dito ka, kailangan kita rito, dito ka talaga. Hindi ko sinabi yun. Ang sabi ko sa inyo, share niyo sila ng salita ng Diyos, mag-fasting kayo, humayo kayo,
umiyak tayo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, wala akong maihahandog sa iyo. Itong ating katawan na pinagaling mo, pinatawad mo sa kasalanan. Ito ang ihahandog ko sa iyo. Tulungan mo ko magbunga. Ang pagtong ibinigay mo sa akin, ipagsasabi ko, ipagsisingkawan ko, ibuka mo ang aking labi na bawat makarinig ng salitang bibig kasing ko. Madadala ko sila sa araw na linggo. Ihahandog ko sa iyo ang isang makasalanan patatawarin mo. Nanalangin na ba kayo ng ganyan? Nanalangin na ba kayo ng ganyan, mga minamahal? Dapat nanalangin kayo ng ganyan, umiyak kayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Sinasabi ko yan sa inyo, nagawa na namin yan. Ngayon, ang iniiyak ko sa mahal na Panginoon, ang ating mga manpower matapos na walang madidisgrasya. Madaling araw, sila'y nagpupuyat, pinatatapos natin ito, walang madidisgrasya. Pare-pareho kaming puyat. Pare-pareho kami nagkikita rito, andyan pa rin sila, may kalusugan sa pangalan ng ating Panginoon, pangunang panala ating ginagalang Pastor. Kasi kung kami pa ang hahayo, wala na kayong gagawin. Kawawa naman kayo. Wala kayong reward sa mahal na Panginoon. Gusto natin ang pagpapala, siguraduhin nyo, ibitaw nyo sa mahal na Panginoon. Sabi ko sa inyo, wala kayong hihingin. Kalimutan nyo ang Pasko. Dahil hindi natin alam kung ang Pasko ay darating pa. Isa lang ang pinaghahandaan natin, araw ng linggo, 31st anniversary, ano man ang meron tayo, dali natin sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kasi pag Pasko ang inisip mo, ang tanong ko sa iyo, aabot ka ba ng Pasko? Baka pagdating ng mga may cancer dito, pagka-out natin, lumipat naman sa iyo. Bakit? Wala ka nga fasting. Hindi ka nga nakibahagi. Wala ka na hawak ang martilyo, patingin-tingin ka lang, nakapamewang pa, para kang donya. Naintindihan natin yon. Ahayo na ba kayo bukas? May nakahanda na tayo mga sasakyan. Kaya nyo bang punuin ang 10 sasakyan? 22 ang laman na jeep? Kaya nyo? Sagot. Walang makasagot. Walang makasagot eh. Diba? Simple lang naman yan eh. Mamaya mananalangin tayo, wala kayong ibang hihingin, mahal na Panginoon. Sa araw na linggo, ibigay mo sa amin ang pagtatagumpay sa pangunang panalangin ng aming ginagalang Pastor. Ang tagumpay namin hindi sa marap sa pagkain, kundi ang kaluluwang dadalhin namin sa trono ng iyong biyaya. Ang pagdiriwang hindi sa marap na pagkain, mga minamahal. May mga nagdiriwang kambing araw-araw. Tanungin mo, ilan na bautismohan? 20. Kung yun lang ang babautismo natin, ako unang malulungkot, mga minamahal. Pero meron na tayo na bautismohang 7. Hindi pa tayo nagsisimula. 7 na kagad ang dinala ng ating mahal na Panginoon. Yung mga gumawa niyan, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kung ang bawat isa sa inyo, magdala ng 7, kaya nyo 7? Wala na naman kayong sagot. Hindi bawasan natin, kaya nyo 6? Wala na naman kayong sagot. 5 na lang, huling tawad na yan, wala na naman kayong sagot. Isa na lang ang dadalhin nyo. Isa! Kaya nyo na yan? Siguraduhin nyo ha, na magdadala ng isa, pinakamababa sa araw ng linggo, taas ang kamay. Walang tumaas, wala kayong balak magdala. Pag nagbuhos ng salot ang mahal na Panginoon, wala kayong dala. Walang proteksyon. Wala kayong dala eh. Pero pag meron kayong dala, nagbuhos ng pagpapala ang mahal na Panginoon, protektado kayo ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Pag nagawa natin ito, sabi ng banal na kasulatan, ang sabi, ye shall receive the blessing. Tatanggapin mo raw ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Kapag tayo'y humarap na may dala, hindi tayo haharap na walang dala. Haharap tayo na may dala, ipipresenta natin ang ating sarili, ang ating paglilingkod, hindi ay service, at magdadala tayo ng makasalanan. Ang sabi, ang tatanggapin mo ay pagpapalang mula sa mahal na Panginoon. Last verse, maghanda tayo manugtog, mga magpaawit. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 24, versikulo 5, na siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord, malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan, siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon
at sa katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ano daw ang ating tatanggapin? Pagpapala. Pagkatapos ng pagpapala, ang sabi, katwiran sa ating Diyos na ating kaligtasan. Yan ang ating tatanggapin pag humarap tayong may dala sa harap ng ating mahal na Panginoon. So, don't show up empty-handed. Huwag kang haharap na walang dala sa araw ng linggo. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Kung meron kayong dalang baguhan, dalhin niyo sila sa harapan habang tayo umaawit. Awitin natin ang living sacrifice sa Tagalog version, mga minamahal. Unawain natin ang mensahe ng awiting ito. Makipag-usap tayo sa mahal na Panginoon. Tumangis tayo, mahal na Panginoon. Alam mo, wala akong kakayanan. Ikaw ang may kakayanan. Wala akong karunungan, ikaw ang may karunungan. Hindi ko kayang magsalita, ikaw ang magsalita sa aking mga labi. Wala akong kayang dalhin, tulungan mo akong magdala sa iyong harapan sa araw ng linggo. Ang nilalakaran ko, madalasin ko at papalayo sa iyo. Ako'y kahalaga, itahang aking daan, at pangako ko, maglilingkod sa iyo. O kunin mo, ang munting alay ko, pagkat ito lang ang magagawa ko. Buhay ko hindi sapat sa'yo. Wala akong maigaganti, O Diyos. ulitin natin ang chorus. O kunin mo ang munting alay ko. Kunin mo ang munting alay ko, pagkat ito lang ang aking magagawa ko. Ang buhay ko na sapat. Hindi sapat sa'yo. Wala akong maigaganti, O Diyos. Second verse, Panginoon, iyong tanggapin. Panginoon, iyong tanggapin. Puso kong nagbabalik. Puso kong nagbabalik. Inaamin ko, nagkamali ako. Gawin natin panalangin ang mensahe ng amin. Jesus, turuan mo sumunod sa utos mo, at sa gawain mo'y maglilingkod ako. Ulitin natin yan. Panginoon, iyong tanggapin. Panginoon, iyong tanggapin. Puso kong nagbabalik. Puso kong nagbabalik. Inaamin ko. Inaamin ko, Nagkamali ako. Sabihin natin, Jesus, turuan mo. Jesus, turuan mo Sumunod sa utos mo. sumunod sa utos mo, At sa gawain at sa mo. gawain mo'y maglilingkod. Ulitin natin yan. Panginoon, Panginoon, iyong tanggapin. puso kong nagbabalik. Puso kong nagbabalik. Inaamin ko. Inaamin ko, nagkamali ako. Jesus, turuan mo. Jesus, turuan mo Sumunod sa utos mo. sumunod sa utos mo, at sa gawain mo'y maglilingkod ako. Hallelujah! Oh, kunin mo ang munting ganay ko. Munting alay ko, pagkat ito lang ang aking magagawa ko. Hallelujah! Hallelujah! Buhay ko hindi sapat sa'yo. Wala akong may gagawin. Wala akong
Panginoon. Panginoon, iyong tanggapin. Puso kong Puso kong nagbabalik. Inaamin ko nagkamali. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, turuan mo. Yes, Lord. Sumunod. Hallelujah. At Sa gawain mo'y maglilingkod ako. Panginoon, inyong tanggapin. Panginoon, iyong tanggapin. Puso Puso kong nagbabalik. Inaamin ko nagkamali ako. Jesus, turuan mo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating minamahal na bisita sa araw na ito, kayo po ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo dito, sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Niloob ng ating mahal na Panginoon na kayo ay makarating dito sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa bawat buhay ng mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong napakinggan ang mga banal at makapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon na dinala ng kanyang mga ngaral sa araw na ito. Maging ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng kanyang mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, nakatuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Minamahal kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos. Inyong isuko ang inyong buhay sa mahal na Panginoon. Inyong paglingkuran ng ating dakilang Diyos. Kung ano ang inyong napakinggan, yun din ang mangyayari sa inyong buhay. Kayo ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na ito po ay dapat maganap sa inyong buhay upang kayo ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Una po, yung tinatawag na pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay maguli upang patunayan na siyang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsihanap.
Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan. Kinakailangan ang kasalanan ay pagsisihan at kailanman ito po ay hindi na babalikan pa. Yun po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi. Pagtalikod sa buhay makasalanan. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na nais siya pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo na ayon sa ating nabasa sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos na po ang gagawa. Kanya kayong babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at nagsusubikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo. Ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Yung inyo pong nakikita na yung umiiyak, nanginginig, yan po ay tanda na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Sa ating minamahal na bisita, ang inyo pong gagawin ngayon, pakitaas po ang inyong dalawang kamay. Yan po ay tanda ng inyong pagsuko sa harapan ng ating dakilang Diyos. At sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa, sa puso at sa katotohanan. Tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila na magpala po namin ang masalangit Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa nung dalangin ang aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista. Aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta. Sa huling kapanahunang ito, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, para po sa aming minamahal na bisita na tumanggap sa iyo. Dakilang Diyos, kahabagan mo siya at pagpalain, mahal na Panginoon. Iligtas mo siya, maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagkalooban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon, mahal na Panginoon, na siya'y makapaglingkod sa iyo. Amin siyang makasama sa paglilingkod sa iyo. Hanggang sa iyong maligayang pagbabalik, isulat mo ng malinaw ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang inyo pong nisagawa, ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan,
Ang kulang po, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon para hindi po masayang inyong pong pagtanggap sa mahal na Panginoon. Kayo po ay magpabautismo pagkatapos po ng banal na gawain. Mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na handa pong mag-aalalay po sa inyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon at tayo po'y tuloy-tuloy na sa ating pong lahat ng ating mga panghilangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. God bless you po, beloved Brother Rodel, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tandaan po natin mga minamahal na sa araw ng linggo, ika-31st year anniversary natin, magdala tayo ng mga taong ibubunga natin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay para sa lahat. Gagamitin ka lamang ng mga Panginoon upang ang mga tao ay maidala mo sa kanyang banal na harapan. Kung ayaw, di wag. Kung gusto, dalhin sa gawain ng mga Panginoon. Tandaan po natin mga minamahal na sa ating panalangin, lagi nating iisipin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Pagagalingin tayo ng mga Panginoon, tutugunan ng panalangin. Sa pangunat panalangin po ng ating minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista Willis Almeida. Niyo pong isipin na siya po nagpatong ng kanyang mga kamay sa iyong mga ulo. Patid po natin mga minamahal, hallelujah, nasa huling mga araw tayo. Ipakita natin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Hindi natin aayain yung ating mga kapitbahay, minamahal ko, upang mag-TikTok lamang dito. Magdala ng cellphone para kunan tayo minamahal. Hindi po minamahal ko. Make it a serious one. Dalhin natin sila para sila maligtas. Tandaan po natin yung minamahal. Katulad po na sa atin ngayon, tayo magpapakita, minamahal ko, ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos because we are the children of God. Tayo mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, minamahal ko, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kung tayo po yung manalangin, ay isa sa atin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Opo, dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinakamamahal na Panginoon sa pangunat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeida, ang iyong banal na propeta. Narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumaba, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat po ng mga pagkukulang, sa mga kainaan na pagbigyan patawad po. Dalangin po namin, Lord Diyos, hallelujah, ang patuloy pagbibigyan ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal. Pinagalang na Pastor Evangelista Willis Almeida, ang iyong banal na propeta, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng manggagawa, lahat po ng malakapatiran, tugunin na po nalangin ng bautis sa aming batid po namin, Lord Diyos, na hindi maiksi yung kamay, na hindi mo ipagkaloob ang pangailangan ng bautis at hindi po malayo yung pandinig, na hindi mo pakinggan ang hinaing ng mga anak. At sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway, ang demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, demonyo ng kahirapan, lumayas ka, lumayas ka, lumayas ka, gumaling ka sa Panginoon, be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Be healed in Jesus' name. Purihin natin dakilang Diyos. Tayo mga minamahal ay lulukso ng 3 beses kasabay ng pagsigaw ng Hail Pastor. Ibig sabihin, tinanggap natin ang biyayang hinihingi natin sa ating dakilang Diyos. Gawin natin, mga minamahal, sabay-sabay tayo. Gawin natin, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tayo po dadako minamahal ko sa mga announcement to our beloved brother, Bobby Aceros. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan ang papumbigyan natin na malakas sa palakpat ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. At God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred, at sa ating pong pagpapatuloy. Tayo po ay darako na po sa ating pong pagbibigay ng ating special offering para po sa kaalaman ng ating mga
baguhan, gayon dito po ating mga beloved brethren, ang ating pong special offering, lahat po ng nakukuha, yung inyo pong ipinagkakaloob, ito po ay direktang napupunta, direktang nagagamit sa lahat po ng activities po natin, lahat ng improvement sa ating banal na sambahan dito po sa ating sambahan dito po sa Dako ng Marilao. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob para po sa ating special offering, ipinagkakaloob po natin ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Edwin. Amen. Thank you to Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po manalangin Panginoon para sa pagbibigay natin ng ating special offering. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Pangunang Dalangin, ng aming ginagalang at minamahal Pastor Wildy Sadalmeda. Narito po kami minsanan pa, mahal Panginoon, tao sa puso aming pagpapasalamat sa iyo sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At narito, mahal Panginoon, ang aming special offering, mahal Panginoon, para sa iyong banal na gawain, mahal Panginoon. Ikaw po magpala, basbasan mo, mahal Panginoon, ng lahat ng mga kamay na magbigay sa oras na ito, mahal Panginoon. Maging sa lahat ng aming minamahal na kapatiran na patuloy nagbibigay na kanilang vows and pledges, mahal Panginoon, para sa iyong banal na gawain, partikular na para sa iyong bahay-sambahan, mahal Panginoon, pagpalain mo silang lubos, mahal Panginoon, anumang bagay ang pinagkaloob para sa iyong banal na gawain, pagpalain mo sila sa pangalan mo, mahal Panginoong Jesus. Ito po aming samot dalangin. Amen. Praise the Lord.